Bir Garcia. Sa mga kapulisan ko, representante kayo ng pamilya ko. Hindi po kayo ng pulis kung hindi kayo nanggaling sa pamilya ng mga manggagawa, magsasaka, magpupukit, at mga ordinaryong Pilipino. Kaya kayo ng pulis dahil karamihan sa inyo, siguro 30% na nagpupulis at nagsusundalo nanggagaling sa pamilya ng ordinaryong mamamayan. Yung tinatawag na masang mamamayan Pilipino, magsasaka, magpupukit, magagawang bukid, mga mananitang lungsod, mga manggagawa, at mga kawani ng gobyerno. Kaya hindi natin sila kalaban. Sa panahon ng revolusyon sa China, nagtagumpay ang People's Liberation Army ng China dahil ang mga kumintang ay nagdibek ang mga sundalo ng lumang kaayusan at ang kanilang mga bagong pwersa nagawa sa hanay ng mga mamamayang Chino na inaalipin ng panahon ni Chiang Kai-shek sa Katintang. Inumanit yan ang Hong. Yan din po mangyayari sa kanila. They will defect to the side of the people. Sigurado pa tayo dyan. Kasi galing din sila sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa at ordinaryong mamamayan. Kaya hindi natin sila kalaban. Inaabuso din po sila at ang pamilya nila ng sistemang bulok at ng mga kabataan ng politiko. Kaya, we understand dyan sila. But they have the choice. Unlawful orders and corrupt politicians do not deserve to be followed. Hindi dapat sinusunod ang kabataan ng bulok na politiko para magbigay ng butos. Sapagkat pag ikaw ay bulok, abusado, you lose the sovereign authority delegated to the people. Grabe yun. Erwin, the one who Otoridad ng gobyerno kapag ikaw ay nag-abuso sa taong bayan. manyak. Ang tayo dyan, pakinggan natin ang boses muli ng naging pinuno ng Grand Mosque and Cultural Center sa Manila. Pasensya na po kung hindi po nababasa yung mga comment. Hindi ko makita kasi yung cellphone ko maraming guhit. Ng mga Bangsamoro sa buong Pilipinas. Si Sultan Dato' Umar. Sultan Omar Sharif. Siguro po yung hindi nakakilala sa akin. I was a former Manila Golden Mosque and Cultural Center of the Philippines during the time of ang ating pinakamamahal nating ama ng sambayan ng Pilipino, President Rodrigo Roa. Hindi rin na makapunta doon kasi nawawala ng signal doon. Kaya dito kitang-kita. Ating mga bayaning Senado! Palakpakan po natin ang mga 18 Marines, ang ating mga bayaning Senadora at mga sundalong, mga may puso at may mga pagmamahal at walang takot sa mga magnanakaw, sa mga naglilimas sa kabanang bayan. Kaya, panahon na po, mga minamahal kong kababayan, mga Pilipino na mga matatapang, mapagmahal sa kanyang kapwa Pilipino, panahon na po para magkaisa po dahil po sa nangyari sa atin, sa nangyaring nakawan, corruption, sa kaban, para sa mamamayan ng Pilipino. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ginawa nila po kay Senator Bato, mga minamahal kong kababayan, mga pulis, PNP. Alam niyo si Senator Bato, nagsilbing Police Director General sa buong Pilipinas. Naging senador. Dapat proud kayo mga kapatid kong mga kapulisan sa buong Pilipinas. Bakit pinapauli ng hindi ICC pa without a judicial process dito sa ating bansa? Bakit po ganon? Hindi nila na kaya. Tinarget na naman si Jinggoy. Nakita nyo kahit anong pakiusap, panunood, pananakot kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi siya pumayag para pumalit sa mga paglalakad.
medyo galit ako. Kaya na po, papasok kami. Kasama ko yung nag-deliver sa atin ng pagkain. Mabuhay po kayo. Former Governor, sabi Simpson. Sabi ko, ako magpa-process, papasok ako, ipapasok ko yung mga pagkain para sa mga kasama ko dito. Kaya na, nakapasok na kung sino pa po hindi nakakain. Kaya Rick, andyan na yung pagkain. Galing po kay Senator, galing po kay, kaya medyo Galing kay Sabi. tumaas ang pressure ng kanina. Mabuhay po kayong lahat. Tumataas yung pressure. Po, may good news po tayo sa ating mga kapulisan. Sa inyong Police Director General, si Senator Bato de la Rosa. Mesmo ang Supreme Court na pinatitigil nila ang pag-aresto kay former Police Director Senator Bato de la Rosa. Hindi tayo papayag na ma-aresto siya. Because, ano dahilan? There is no doubt, sabi ng Supreme Court, there is no domestic judicial process authorizing the arrest or surrender of a Senator de la Rosa. He is in a danger of being immediately transferred to a foreign terminal without the safeguard of the Philippine Constitution. Hindi tayo papayag! Kaya nandito po ang inyong mga kapatid na mga kamusliman, mga royal, mga membro, the entire members of the Royal Sultanate League of the Philippines. Nagkaisa na po! Nagkaisa na po tayo! Muslim o Christian, hindi tayo papayag na babuhin, limasin ang pira ng sambay ng Pilipino dahil scam yun. Hindi lang tayo ang na-scam. Damay-damay po tayo lahat, mga minamahal kong kababayan. This is the right time to talk on how to resolve our problem like illegal drugs, criminality, corruption, and other problems in our country. Kaya magkaisa po tayo, pwede mo ba? Mabuhay ang Pilipino! Muslim o Christian! Mabuhay ang mga bayan ng Senado! Yung third ng Senado! Sana managdaga po sila! Mabuhay si Karen! Maraming salamat po! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh! Maraming salamat kay Sultan Omar at maraming salamat sa mga kapatiran at mga kasama mula sa Bangsamoro People. Magpahinga daw muna tayo at may musika at may mga tugtugin at mamaya po may mag-sustain ng program. So subukan ni Ka Eric bumalik muli. May schedule na ako kaya exit mo na si Ka Eric pero don't bother, don't worry. Wala pa kong panibagong parang kumaris. As of this afternoon, wala pa. Pag nagkataon pa natin ng kaso yun. Okay, musika at tugtog sa damdamin ng ating mga protesta. Tuloy ang pwersa at daloy ng sambayanang Pilipino sa labas ng Senado. Lilikain ng panibagong EDSA. Yun ang kasaysayan natin. Sa propaganda di na kailangan sumihot. Oo, may good project meron si Bangat. Wala daw alam dito may nawawalang bilyones. Ingay politika lang daw, walang programa. Hindi mo lang daw get sa utak nila si Junior ay best of the best. Mga loyalista, mga pilit na bilib sa amo nilang halik. Mga loyalista, mga may mata pero bulag sa katotohanan. Mga loyalista, mga high na high sa propaganda. Mga loyalistang bangag may sariling mundo kasama bangag nilang presidente. Plano, programa, ha? Ano yon? Basta ang slogan nila BBM lang tayo. Kahit bahana sa kaliwat kanan kasalanan ni Tony Duterte, hindi ng Marcos namin. Kahit walang nagawa, grabe achievements, pero puro posters lang pala ang improvements. Sa tuwing may kritisismo sila ay nagwawala. Laging sabi BBM is the best, sumingot the best. Mga loyalistang bangag, dilip na bilip